Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tom's Animex Recap. Matapos mapatay habang nagliligtas sa iba, ang ating bida ay muling nagkatawang tao sa mundo ng pantasya, at inatasan ng mga Diyos na protektahan ito mula sa isang masamang Diyos. Ang pangalan ng binata ay Kazuya. Habang papunta siya sa convenience store, bigla niyang nakita ang mga taong nagpapanik. Inaatake pala sila ng isang tulisan. Nang sasalakayin na sana ng magnanakaw ang dalawang babae, agad na pumagitna si Kazuya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasaksak siya ng magnanakaw. Bagamat malubhang nasugatan si Kazuya, napagtanto niyang ligtas na ang dalawang babae, kaya nakaramdam siya ng ginhawa at pumanaw. Dahil siya ay isang mabuting tao, si Kazuya ay muling nagkatawang tao sa katawan ng isang batang lalaki na nagngangalang Kane. Ang katulong, nang makita siyang nagising, ay tuwang-tuwa. Labis din ang pag-aalala ng kanyang ina, dahil isang buong linggong nilalagnat si Kane. Habang si Kane ay gulat na gulat, hindi siya makapaniwala na siya ay naging isang bata. Kaya sinimulan niyang suriin ang kanyang katawan. Napagtanto ng kanyang ina na bumaba na ang lagnat ni Kane, na ikinatuwa niya. Kaya't nagluto siya ng sopas para kay Kane upang matulungan itong gumaling ng mabilis, habang si Kane ay hindi alam kung sino sila. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na siya ay muling nagkatawang tao, tulad ng sa isang anime. Ibig sabihin ay namatay na siya noon, ngunit laking tuwa niya na ligtas na ang dalawang babae. Nagsimula siyang maging mausisa sa mundong ito. Gayunpaman, natuklasan ni Kane na ang kanyang espada ay lumiit din, na ikinagulat niya. Dahil si Kane ay naging bunsong anak ng isang mayamang pamilya, siya ay inaalagaan ng mabuti ng mga tagapaglingkod. Dahil dito ay hindi siya komportable. Sa oras na ito, nalaman ni Kane na ang pangalan ng kanyang ama ay Garm. Siya ang Panginoon ng Gracia Territory at may buong hukbo. Ang kanyang ama ay may dalawang asawa. Ang kanyang ina ang pangalawang asawa, at mayroon itong dalawang anak. Samantala, si Kane ay mayroon ding isang nakatatandang kapatid na babae. Nang malaman niya na ang kanyang ama ay nagmamay-ari ng isang halimaw na kagubatan, si Kane ay natuwa, dahil ang mundong ito ay may parehong mga adventurer at halimaw, at sila ay nag-away sa isa't isa gamit ang mahika. Kaya gusto rin ni Kane na matuto ng mahika, ngunit sinabi sa kanya ni Sylvia na matuto muna siyang magsulat. Pagkatapos, nagsimulang pag-aralan ni Kane ang wika ng mundong ito. Sa oras na ito, alam ng lahat na si Kane ay natutong magsulat at gumawa ng matematika, na nagpasaya sa kanila. Ngunit napakadali nito para sa isang high school student na tulad niya. Natagpuan nila si Kane na lubhang kakaiba matapos ang kanyang lagnat ay humupa. Niayaw na niyang uminom ng gatas, kaya sinabi ni Kane na gusto lang niyang malaman ang tungkol sa mundong ito. Pagkatapos nito, ipinangako ng kanyang ama na hahayaan siyang magbasa ng mga aklat tungkol sa mahika, at si Kane ay kailangang magpabinyag kapag siya ay 5 taong gulang. Samantala, nadama ng ina ni Kane na siya ay isang henyo. Pagkatapos, nagawa ni Kane na lumikha ng apoy, na nagpasigla sa kanya. Ngunit hindi pa rin niya ito makontrol. Sa kabutihang palad, si Kane ay hindi pa natuklasan ng sinuman. Napansin ni Rain na marami na siyang pinag-aralan na libro, kaya sinabi niyang ibabahagi niya sa kanya ang mga sikreto niya sa pagsasaliksik. Pagkatapos noon, dumating si Rain araw-araw upang turuan si Kane tungkol sa mundong ito. Napag-alaman na ang unang hari ng kahariang ito ay isang adventurer, at ang mundong ito ay may maraming iba't ibang lahi, na nagpasigla kay Kane. Nais niya agad na tuklasin ang labas ng mundo. Sa wakas, naging 5 taong gulang si Kane, na labis na nagpasaya sa lahat, dahil ngayon ang araw ng kanyang binyag. Pagkatapos, sabay-sabay silang lumabas, na labis na ikinatuwa ni Kane, dahil ito ang mundong pinangarap niya noon pa man. Hindi alam ni Kane kung ano ang magiging hitsura ng pagtanggap ng basbas, kaya ipinakita ni Rain kay Kane ang kanyang mga katangian, na ikinabighani niya. Ngunit napansin ni Kane ang isang linya na nagsasabing, obsessed with Kane, na ikinahiya ni Rain. Sinabi ng kanyang ina na si Rain ay biniyayaan ng pangalawang ranggo na Diyos. Ang mga Diyos na nagbibigay ng mga pagpapala ay nahahati sa mga antas mula 5 hanggang 1. Kung mas mataas ang antas ng pagpapala ng Diyos, mas malaki ang mahiwagang kapangyarihan ng pinagpalang tao. Pagkatapos, dumating sila sa pantheon ng pananampalataya ng Marineford. Nakita ni Kane na may 7 Diyos sa loob. Nang simulan ni Kane ang seremonya ng binyag, biglang nagliwanag ang mga estatwa ng mga Diyos. Sa sandaling iyon, nakilala ni Kane ang 7 Diyos, na ikinagulat niya, dahil wala siyang narinig na binanggit na direktang makikipagkita sa mga Diyos sa panahon ng binyag. Ang pangalan ng matandang ito ay Zenam. Siya ang Diyos na lumikha ng mundong ito, at sinabi nila iyon kay Kane. Kung tutuusin ay hindi planado ang nauna niyang pagkamatay, dahil hindi sinasadya na siya ang matisod ng magnanakaw at nahuli.
Nagulat ito kay Kane, dahil ang kanyang mga aksyon ay hindi kailangan. Ngunit dahil siya ay isang mabuting tao, hiniling ng Diyos ng lupa na muling magkatawang tao siya sa mundong ito. Ito ay lubos na nagpasaya kay Kane, at nagpasalamat siya sa kanila, dahil pinahintulutan nila siyang mabuhay sa mundong ito. Bigla, pinagpala siya ng lahat ng mga Diyos, at pinayuhan nila si Kane na suriin muli ang kanyang mga pagpapala sa kanyang pagbabalik. Pagkabalik ni Kane, gustong suriin ng kanyang ama ang mga istatistika ni Kane. Ngunit si Kane ay nagpanggap na sumasakit ang tiyan at tumakas. Nang suriin ni Kane ang kanyang mga basbas, nagulat siya, dahil ang lahat ng kanyang mahika ay umabot sa level 10. Maging ang kanyang martial arts at lakas ay nasa pinakamataas na antas. Pakiramdam ni Kane ay naghahak siya ng laro, dahil para sa mga normal na tao, ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan ng magic ay 5 lamang. Hindi niya alam kung paano itago ang mga istatistikang ito. Bigla niyang napagtanto na ang creative magic ay maaaring magtago ng mga istatistika, kaya agad na binago ni Kane ang lahat. Sa sandaling iyon, lahat ay interesado pa rin tungkol sa mga istatistika ni Kane. Kaya, binuksan niya ang kanyang status board para makita nila. Nagulat sila, dahil nakatanggap siya ng mga pagpapala ng 7 Diyos. Kahit ang kanyang magic power ay lumampas sa 300,000. Biglang naalala ni Kane na nakalimutan niyang baguhin ang bahaging ito. Habang ang pinakamalakas na Royal Mage ay mayroon lamang magic power stat na 10,000. Nagulat ito sa ama ni Kane. Dahil siya ay 5 taong gulang lamang, kaya sinabi ng ama ni Kane sa lahat na itago ang sikretong ito. Kung matuklasan si Kane, siya ay makokontrol ng kaharian. Pagbalik ni Kane sa kanyang silid, nakakita siya ng isang summoning book, kaya nagpa siya siyang subukan ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpatawag siya ng isang halimaw, na ikinatakot ni Rain. Kaya ipinaglaban ito ni Kane, dahil gusto niyang protektahan ang lahat at huwag hayaang umiyak ang sinuman. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natalo ni Kane ang halimaw. Nakita ni Rain na hindi nasaktan si Kane, na ikinatuwa niya. Samantala, napagtanto ni Kane, na sa mundong ito, kaya niyang iligtas ang lahat. Sa sandaling iyon, nagdaos ng pagdiriwang ng kaarawan ang ama ni Kane para sa kanya. Tinanong niya si Kane kung ano ang gusto niyang maging sa hinaharap. Kaya, sinabi ni Kane na siya ay magiging isang adventurer, upang ma-explore niya ang mundong ito. Pagkatapos noon, nagpa siya ang ama ni Kane na kumuha ng tutor para sa kanya, na ikinatuwa ni Kane. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang tutor, kaya ginamit ni Kane ang teleportation magic. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog siya, napadpad mismo sa kanyang tutor. Ang pangalan pala nila ay Millie at Nina, pareho silang adventurer. Nakita ni Kane na si Nina ay isang magandang elven na babae, na ikinagulat niya. Nakita nila na napakapalakaibigan ni Kane, na nagbigay katiyakan sa 2 babae, at tuturuan nila si Kane sa loob ng 3 taon, kaya nagsimula silang magsanay. Agad na tinuruan ni Millie si Kane ng eskrima. Ang talino ni Kane ay hindi inaasahang napakahusay. Nagulat ito sa kanya. Pakiramdam ni Nina ay mas magaling pa siya kay Millie. Ngunit ayaw ni Millie na matalo sa isang 5 taong gulang na bata, kaya nagpa siya siyang hamunin si Kane. Hindi niya inaasahan na kaya siyang ipaglaban ni Kane. Nang malaman nila na kabibinyagan pa lang ni Kane noong nakaraang araw, namangha sila. Napagtanto ni Nina na siya ay pinagpala ng Diyos ng digmaan. Noon, pagod na si Millie, kaya naman si Nina na ang magturo sa kanya ng magic. Sinabi ni Nina na siya ay biniyayaan ng isang 3 antas na Diyos, ngunit sinabi ni Kane na natuto siya ng mahika sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro. Agad itong nagulat sa kanila, dahil madali siyang gumamit ng mahika. Natuklasan ni Nina na hindi niya kailangang mag-chant ng mga spell. Maaari pa nga niyang gamitin ang lahat ng uri ng katangian. Dahil dito ay nakadama ng kababaan si Nina, dahil hindi siya kasing galing ng isang 5 taong gulang na bata. Kahit na ang isang high-level magician ay hindi kasing galing niya, kaya napagtanto ni Nina na si Kane ay biniyayaan din ng Diyos ng Salamangka. Ikinagulat nila ito, dahil si Kane ay biniyayaan ng 2 Diyos, wala na silang maituturo sa kanya. Bigla nilang natuklasan na si Kane ay may hawak din ng item box. Napagtanto nila na siya ay isang henyo. Hindi na alam ni Millie at Nina kung ano ang ituturo kay Kane, kaya hiniling ni Kane sa kanila na turuan siya tungkol sa labas ng mundo, dahil hindi pa siya pinapayagang umalis ng mansyon. Napagtanto nila na sa kasalukuyang lakas ni Kane, kaya na niyang magsanay sa labas. Kaya nagpunta sila upang humingi ng pahintulot sa ama ni Kane na dalhin siya sa pagsasanay. Sinabi ni Millie na ang kapangyarihan ni Kane ay nalampasan na ang pangunahing antas. Kung dito siya nagpatuloy sa pagsasanay, mawawasak ang kanilang mansyon.
Nagulat ito sa ama ni Kane, kaya nagpasya siyang hayaang magsanay si Kane sa labas, ngunit kailangan niyang umuwi bago lumubog ang araw at hindi siya pinayagang makalayo. Ito ay lubos na nagpasaya kay Kane. Pagkatapos noon, agad silang nakipagsapalaran sa outside world. Sa sandaling iyon, sinabi ni Nina kay Kane na gumamit ng intermediate magic upang atakihin ang isang bato. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinasabog niya agad ang bato, dahilan para matumba sina Millie at Nina. Napagtanto nila na ang kanyang mahika ay nalampasan na ang intermediate level. Kahit na ang kanyang magic power ay nalampasan ng isang normal na tao, dahil hindi siya nakakaramdam ng pagod. Bigla silang inatake ng isang killer rabbit. Mabilis itong kumilos, ngunit agad itong natalo ni Kane. Ito ang kanyang unang tagumpay, kaya inimbak ito ni Kane sa kanyang kahon ng item, upang ipakita sa kanyang ina at kapatid na babae. Nakita ni Millie ang kahon ng item ni Kane. Nag-iipon din daw siya para makabili ng item pouch, pero napakamahal. Sa sandaling iyon, nagpasya silang ipagpatuloy ang pangangaso, kaya gumamit si Nina ng magic sa paghahanap, at nakita niya ang mga halimaw sa unahan. Nasa sabik itong si Kane, kaya gusto rin niyang subukang gamitin ang magic na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kitang-kita niya ang 4 na killer rabbits. Nagulat ito kay Nina, dahil nagtagumpay siya sa una niyang pagsubok. Kaya nagsimula silang makipaglaban sa mga kuneho. Biglang tumakas ang isang kuneho sa kagubatan. Sinabihan siya ni Millie at Nina na huwag itong habulin, dahil ang gubat na iyon ay puno ng malalakas na halimaw. 10 taon na ang nakalilipas, sinalakay ng mga halimaw na iyon ang lungsod, ngunit salamat sa matibay na pader, nanatiling ligtas ang mga tao sa loob. Sinabi ni Millie kay Kane na maging isang malakas na adventurer para protektahan ang lungsod. Nang gabing iyon, napagtanto ni Kane, nag-level up siya sa 8, ngunit 4 na kuneho pa lang ang napatay niya. Ito ay lumabas na si Kane ay nagtataglay ng isang kasanayan na pinarami ang karanasan sa 100. Ito ay nagpaisip sa kanya na ang mga Diyos ay nahak ng kaunti ang laro para sa kanya. Kapag nalaman ito ng mga tao, mapaparusahan siya. Ngunit gusto lang ni Kane na tuklasin ang labas ng mundo, kaya kailangan niyang itago ang sikretong ito. Kinaumagahan, pumunta si Kane kasama sina Millie at Nina sa Adventurers Guild. Excited nitong si Kane. Hindi niya inaasahan na masikip ang guild, at ang receptionist ay isang beastman girl na nagngangalang Rudy. Nakita niyang bata pa lang si Kane. Pero nang malaman niyang anak ng isang konde si Kane, nagulat si Rudy. Biglang lumapit ang isang matangkad at matipunong lalaki para manggulo. Kinutya niya sina Millie at Nina sa pagiging D-rank adventurer lang nila, pero hindi siya pinansin ng mga ito. Nagalit ito kaya sinunggaban niya sina Millie at Nina. Gayunpaman, pinigilan siya ni Kane, at madali niya itong napatumba. Nagalit ito sa lalaki. Patuloy niyang sinasalakay si Kane, ngunit iniwasan ni Kane ang bawat hampas. Nasalupa niya ang espada ng lalaki gamit lamang ang 2 daliri, pagkatapos, itinapon ito ni Kane. Kaya nagpasalamat sina Millie at Nina kay Kane, dahil ipinagtanggol niya sila. Pagkatapos noon, sabay silang nagpatuloy sa pagsasanay. Mabilis na lumipas ang 3 taon, kaya may gustong gawin si Kane para pasalamatan sina Millie at Nina, dahil malaki ang naitulong nila sa kanya sa lahat ng oras na ito. Kaya nagpasya si Kane na gumawa ng isang supot ng item bilang regalo para kay Millie, at pumunta siya sa kagubatan upang manghuli ng mga materyales. Inakala ng mga gwardya na ang mga halimaw sa kagubatan ay naghahanda sa pag-atake sa lungsod, kaya pinakilos ng ama ni Kane ang mga sundalo upang pigilan ang mga halimaw. Matapos tipunan ni Kane ang lahat ng mga materyales, nag-teleport siya pabalik sa kastilyo. Nang dumating ang ama ni Kane, nalaman niyang nalipol na ang lahat ng halimaw, kaya napagtanto niyang si Kane ang may gawa nito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Millie at Nina na si Kane ay mas malakas kaysa sa kanila. Ngayon, kailangan nilang magpaalam kay Kane. Ito ay nagpalungkot sa kanila. Biglang binigyan sila ni Kane ng 2 item na pouch na siya mismo ang gumawa. Nagulat sila nito, dahil ang mga materyales para sa mga pouch na ito ay nagmula sa mga high-level na halimaw. Sinabi ni Kane na ang mga pouch na ito ay maaaring mag-imbak ng isang buong mansyon. Ikinagulat nito sina Millie at Nina, dahil ang isang normal na supot ng item ay maaaring hawakan lamang ng isang karwahe, kaya ang supot ng item ni Kane ay isang pambansang kayamanan. Ito ay naging napakasaya nila. Biglang hinalikan ni Millie at Nina si Kane para pasalamatan siya, at nangako silang tutulungan si Kane tuwing kailangan niya. Pagkatapos noon, nagpaalam sila kay Kane. Sa sandaling iyon, natalo ni Kane ang isang dragon. Hindi niya alam kung ilang level ang kanyang natamo. Sa hindi inaasahan, ang mana ni Kane ay lumampas sa 80 milyon.
Ikinagulat siya nito. Pagkalipas ng 2 taon, 10 taong gulang na ngayon si Cain, kaya naglalakbay siya kasama ang kanyang pamilya sa kabisera ng hari para sa isang seremonya. Sinabi ng ama ni Cain, na kapag siya ay naging 12, papasok siya sa akademya at mag-aaral kasama si Rain. Sa sandaling iyon, nag-aalala ang ama ni Cain na baka may lumitaw na mga halimaw, kaya ginamit ni Cain ang kanyang kasanayan sa paghahanap. Bigla niyang nakita ang mga taong inaatake ng mga halimaw sa unahan. Kaya, gumamit siya ng mahika ng hangin, upang gumalaw sa hindi kapani-paniwalang bilis. Samantala, inaatake ang grupo ng mga tao. Buti na lang at saktong dumating si Cain. Tinalo agad ni G ang mga orc para iligtas sila. Sa sandaling iyon, nakita ni Cain na maraming tao ang nasugatan, kaya gumamit siya ng salamangka sa pagpapagaling, upang maibalik ang kanilang mga sugat. Tinipon din niya ang mga bangkay ng mga nasawi. Nang dumating ang ama ni Cain, nagulat siya, dahil natalo na ni Cain ang lahat ng mga halimaw. Bigla niyang napansin ang isang taluktok, iyon ay kay Duque Santana. Pagkatapos, lumitaw ang 2 magagandang prinsesa. Ang kanilang mga pangalan ay Telestia at Silk. Nagulat ito kay Cain ngunit nasugatan din sila, kaya ginamit ni Cain ang kanyang mahika para pagalingin sila. Tinutulungan silang gumaling kaagad. Nagdulot ito ng init sa loob ng Telestia at Silk. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ang 2 prinsesa kay Cain, kaya nagsimula silang magpaligsahan para sa kanyang atensyon. Nang malaman nila na si Cain ay patungo sa kabisera ng hari, agad nilang hinila siya sa kanilang karwahe upang sumama sa kanila, na iniwang walang magawa ang ama ni Cain. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng pagkalito si Cain, hindi niya maintindihan kung bakit sila nakaupo ng malapit sa kanya. Iginiit pa ng mga ito na tawagin niya ang mga ito sa kanilang mga pangalan, na ikinahiya niya, dahil ngayon pa lang sila nagkakilala. Maya-maya, nakarating na sila sa bahay tuluyan, kaya binalak ni Cain na magkita ulit sila bukas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gusto ng 2 prinsesa na manatili sa iisang silid ni Cain. Gaano man kahirap hikayatin sila ng ama ni Cain, determinado silang maging personal bodyguard nila si Cain. Kaya walang choice si Cain kundi pumayag. Sinabihan siya ni Garm na gawin ang lahat para protektahan ang sarili, dahil 10 taong gulang pa lamang siya. Sa sandaling iyon, pumasok sila sa silid. Nasa sabik itong Telestia at Silk, dahil natulog sila sa tabi ni Cain. Kaya't itinulak nila ang kanilang mga higaan sa tabi mismo ng kanyang higaan, na iniwang ganap na walang magawa si Cain, dahil hindi siya makatulog ngayong gabi. Kinaumagahan, madilim at namumugto ang mga mata ni Cain, dahil niyakap nila siya buong gabi. Sa wakas, nakarating sila sa kabisera ng hari. Natuwa si Cain, dahil napakalaki ng lugar na ito. Sa sandaling iyon, nakilala nila ang Vice Commander ng Night Order. Nakita niya ang 2 prinsesa na nakakapit kay Cain. Biglang nagpasalamat din si Dime kay Cain, dahil naprotektahan niya ang 2 prinsesa. Pagkatapos nito, ibinigay ni Cain ang mga katawan ng mga nahulog na kabalyero kay Dime. Sinabi niya na ang mga kabalyerong ito ay matatapang na mandirigma, dahil nakipaglaban sila sa 50 orc upang protektahan ang mga prinsesa. Kaya't pararangalan sila ni Dime, at ibabalik sila sa kanilang mga pamilya. Biglang sinabi ni Dime na gustong makilala ng hari si Cain. Nagulat ito sa kanya. Sa sandaling iyon, pumunta siya upang salubungin ang hari. Ito ay lumabas na sina Telestia at Silk ay nagsabi sa lahat tungkol sa kanyang pagtatalo sa 50 orcs. Kaya nagpa siya ang hari na gantimpalaan siya, at binigyan niya si Cain ng titulong baron, kasama ang 100 pilak na barya at isang mansyon. Ito ay ikinagulat ng lahat, dahil siya ay isang 10 taong gulang na batang lalaki. Biglang may tumutol, dahil bata pa lang si Cain, hindi siya makakatanggap ng ganoong reward. Ngunit sinabi ng hari, ang pagkatalo sa 50 orc lamang ay hindi isang bagay na magagawa ng sinuman. Kaya't agad na pinaalis ng hari ang manggugulo. Sa huli, si Cain ay walang pagpipilian kundi tanggapin ang gantimpala. Sa sandaling iyon, labis na nagulat ang ama ni Cain, dahil kara-rating lang ni Cain at nabigyan na ng marangal na titulo. Biglang dumating ang hari at ang mga prinsesa. Lumalabas na gustong personal na pasalamatan ng ama ni Telestia at Silk si Cain, dahil pinrotektahan niya ang kanyang mga anak na babae. Biglang tinanong nila si Cain kung magpapakasal siya kay Telestia o Silk. Ikinagulat siya nito. Sinabi ng hari na si Cain ay hindi pa nagkakaroon ng seremonya ng kanyang pagdating sa edad. Pero pwede pa rin siyang makipag-engage noon. Dahil niyakap ni Telestia at Silk si Cain at natulog sa kanya, obligado na siyang pakasalan sila. Napag-usapan na pala ito ng hari at ng lahat, dahil napagtanto nila na si Cain ay isang henyo, at dahil parehong gustong pakasalan siya ni Telestia at Silk, nagpa siya ang hari na kailangan nilang panatilihin si Cain dito.
Sa sandaling iyon, hindi alam ni Kane kung paano tumanggi. Wala ring ideya ang kanyang ama kung paano ito haharapin, kaya walang choice si Kane kundi tanggapin. Ito ay nagpasaya kay Celestia at Silk, at sinabi nilang hinding-hindi nila malilimutan ang gabing iyon, na ikinagulat ng hari at ng ama ni Celestia. Pinilit nila si Kane na aminin ang kanyang mga kasalanan. Sa sandaling ito, muling nakilala ni Kane ang mga Diyos. Pakiramdam niya ay hindi nila sinasadyang nahak ang laro para sa kanya. Ngunit sinabi nila na si Kane na ngayon ang pinakamalakas na tao, at inalok nila siya na maging isang demigod, tulad ng mga banal na hayop at mga Diyos ng dragon. Gayunpaman, may mga bagay pa rin na lampas sa kanyang limitasyon. Biglang, nakita ng mga Diyos na masyadong boring ang mundong ito, kaya gusto nilang gamitin niya ang kanyang mga alaala sa nakaraang buhay, upang lumikha ng ilang mga laruan para sa kanila, na lubos na nilibang ang mga Diyos. Sa sandaling ito, si Kane ay namimili ng mga damit kasama ang kanyang ina at kapatid na babae, na nagpapahiya sa kanya, dahil ito ay isang tindahan ng damit ng mga babae. Bigla niyang nakilala si Palma na labis na ikinatuwa nito dahil 5 taon na silang hindi nagkita. Siya pala ay nagtatrabaho sa tindahan ng kanyang tiyuhin. Nang malaman ni Tamanas na si Kane ay isang maharlika, nagulat siya. Pagkatapos noon, pumunta si Kane upang tingnan ang tindahan ni Tamanas, at gusto niyang tulungan siya ni Tamanas na gumawa ng laruan. Kaya tinuruan siya ni Kane kung paano maglarong tic-tac-toe, na nabighani kay Tamanas. Dahil maaari nilang ibenta ang larong ito sa mababang presyo, kaya binayaran ni Kane si Tamanas ng 1 gintong barya bilang kabayaran. Nagulat siya, dahil sobra-sobra ang halagang ito. Ngunit sinabi ni Kane na iyon ang kanyang puhunan. Paglabas ni Kane, bigla niyang nakasalubong si Rain, agad niyang pinagalitan si Kane sa hindi niya pinapanood na pagsubok ng damit. Kaya noong gabing iyon, kailangang panoorin ni Kane si Rain na sumubok ng mga damit, na iniwan siyang walang magawa. Kinaumagahan, natapos na ni Tamanas ang paggawa ng laro, na ikinatuwa ni Kane, kaya sinimulan niya itong laruin. Natagpuan ni Tamanas na ang laro ay napakadaling maunawaan, siya ay tiwala na ito ay magiging napakasikat. Iminungkahi ni Kane na gumawa si Tamanas ng 2 bersyon ng laro. Isa para sa mga maharlika at isa para sa mga karaniwang tao. Sa ganoong paraan, mabibili ng lahat ang laro. Ngunit ang kumpanya ng Tamanas ay walang sapat na kapital para sa produksyon. Mabuti na lang at naihanda na ni Kane ang pera, na ikinagulat na naman ni Tamanas. Kaya agad na nasimulan ni Tamanas ang plano. Bigla niyang iminungkahi na gumawa ng kontrata si Kane. Susumpa siya sa commercial god. Pipigilan nito ang sino man na kopyahin ang produkto ni Kane, kaya sinimulan ni Kane ang pagbalangkas ng kontrata. Ngayon, maaari na nilang simulan ang pagbebenta at paggawa ng laro. Bigla, iminungkahi ni Kane na lumikha si Tamanas ng isang marangyang bersyon ng laro. Kaya't may regalo niya ito sa royal family, nakakagulat kay Tamanas, dahil hindi niya akalain na gagawa siya ng mga laruan para sa royal family. Ngunit pinasigla siya ni Kane, na nagpasaya sa kanya, habang iniisip ni Kane na ang mga Diyos ay nagsasaya sa paglalaro. Sa sandaling ito, si Kane at ang kanyang mga magulang ay patungo sa palasyo ng hari para sa isang piging. Biglang nakilala niya ang pamilya ni Corzino, ang isa na dati ay sumalungat kay Kane na maging baron. Pagkatapos noon, nakilala ni Kane si Silk. Napakaganda niya, ngunit ang ngiti ng kanyang ama ay medyo nakakatakot. Nagpasalamat siya kay Kane sa pagligtas sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, pinuri ni Kane si Silk kung gaano siya kaganda sa kanyang damit, na ikinatuwa niya, kaya patuloy siyang nahulog kay Kane. Samantala, napagtanto ng ama ni Kane na ang kanyang anak ay napakahusay sa panliligaw, siya ay hindi mukhang isang 10 taong gulang sa lahat. Sa sandaling iyon, lumitaw ang hari. Nakita ni Kane na napakaganda rin ni Celestia, kaya ipinagpatuloy niya ang pakikipaglandian kay Celestia, na ikinagulat ng hari. Akala niya si Garm ang nagturo kay Kane kung paano manligaw. Samantala, nasiyahan si Celestia, dahil pinuri siya ni Kane, sinabing siya ay kasing ganda ng isang diyosa. Pagkatapos noon, niregaluhan ni Kane ang hari ng kanyang laro, na ikinatuwa niya. Kaya't ninais niyang makausap si Kane ng sarilinan pagkatapos ng piging. Sa sandaling ito, nakilala ni Kane si Silk, na ikinatuwa niya, dahil kailangang manatili si Celestia sa tabi ng hari, upang makausap niya si Kane ng mag-isa. Samantala, nakita ni Kane ang Silk na napaka-cute, at patuloy niyang tinatawag ang pangalan nito, na ikinahihiya niya. Bigla silang nag-ambala ng anak ni Corzino. Akala ng ugali ay magiging malapit din sa kanya si Silk, ngunit ang Silk ay napakalamig sa kanya. Kaya sinubukan nilang itaboy si Kane.
Dahil inakala niya na si Kane ay anak lamang ng isang baron, isang mas mababang ranggo kaysa sa kanyang ama, kaya hinamon niya si Kane sa isang tunggalian, upang makuha ang pagmamahal ni Silk. Sa sandaling iyon, gumamit sila ng mahika upang salakayin si Kane, ngunit sila ay hindi inaasahang kaayla hilakbot, ahik inis Silk. Kaya't idineklara niya na si Kane ay talagang isang baron, na ikinagulat nila, dahil narinig nila na si Kane ay nag-iisa na natalo ang 50 orc. Kaya't mabilis silang humingi ng tawad at tumakas, na labis na ikinatuwa ni Silk. Nang hilingin niya kay Kane na makipag-date sa kanya, biglang tumakbo si Telestia, kaya natarante si Kane. Sinabi ni Silk na makikipag-date siya kay Kane, na nagseselos kay Telestia. Kaya gusto rin niyang ligawan si Kane. Biglang lumitaw ang hari, na ikinagulat ni Kane, dahil inakala ng hari na sinusubukan ni Kane na akitin ang kanyang anak na babae. Sa sandaling ito, nakatanggap si Kane ng isang mansyon bilang gantimpala mula sa hari, na ikinagulat niya, dahil ang mansyon ay nasa kakilakilabot na kalagayan. Nang pumasok siya sa loob upang siyasatin ito, napagtanto ni Kane na napakarumi ng mansyon, kaya nagpa siya siyang linisin ito. Gumamit agad ng mahika si Kane. Agad niyang ibinalik ang mansyon upang magmukhang bagong-bago, na naging komportable si Kane, dahil ang lugar na ito ay tahanan niya na ngayon. Sa sandaling ito, dumating si Sylvia at ang iba pang mga katulong. Tuwang-tuwa silang magpatuloy sa paglilingkod kay Kane, at ang pangalan ng bago niyang mayordomo ay Coran. Lubos niyang hinangaan si Kane, dahil nag-iisang natalo ni Kane ang mga orc. Pagkatapos noon, sinabihan ni Sylvia ang lahat na magsimulang maglinis, ngunit wala silang makitang kahit isang dumi. Ipinaliwanag ni Kane na gumamit na siya ng mahika upang linisin ang lahat. Hindi na ito nagulat ni Sylvia, dahil sanay na siya kay Kane. Biglang pinaalalahanan siya ni Coran na bumalik sa bahay ng kanyang ama, dahil naghihintay ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid. Sa sandaling iyon, labis na ipinagmamalaki ni Jean at Alex ang kanilang nakababatang kapatid, dahil si Kane ay pinagkalooban ng titulong baron ng hari. Ngunit naisip nila na ang mansyon ni Kane ay masyadong sira, kaya inakala nila na ito ay minumulto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagdating nila sa mansyon ni Kane, nagulat sila, dahil ang kanyang mansyon ay hindi kapani-paniwalang maganda. Gayunpaman, naramdaman ni Garm na ang interior ay kulang sa mga artistikong estatwa para ipakita, kaya agad na gumawa si Kane ng isang napakalaking estatwa ng dragon, na nakakatakot kay Sylvia at sa iba pa. Hindi maintindihan ni Garm kung paano nakagawa si Kane ng ganoong rebulto. Kaya ipinaliwanag ni Kane na natalo niya ito, na ikinagulat ni Garm, dahil napatay ni Kane ang isang SS rank na halimaw. Biglang natuklasan ng kanyang ina at kapatid na babae na ang banyo ay maaaring mag-spray ng tubig. Ito pala ay si Kane ang nagdisenyo nito gamit ang mahika, na ikinabighani nila. Nagustuhan din ni Garm ang palikuran, kaya hiniling niya kay Kane na maglagay ng isa sa kanilang tahanan, at sinabi niya kay Kane, na dapat siyang mag-host ng isang handaan ngayong mayroon na siyang bagong mansyon. Dahil ito ay isang marangal na tradisyon, na ikinagulat ni Kane, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa kabutihang palad, nag-compile si Coran ng listahan ng panauhin para sa kanya. Napansin niyang nasa listahan si Marky Corzino, kaya ayaw niya itong imbitahan. Ngunit sinabi ng Coran na kailangan ang pag-imbita ng matataas na ranggo, at kailangang personal na aanyayahan ni Kane ang hari. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Kane kung anong pagkain ang ihahanda. Kaya sinabi sa kanya ni Sylvia, na hindi niya kailangang maging masyadong formal, kailangan lang niyang ipakita ang kanyang mabuting pakikitungo, na nakatulong kay Kane na maunawaan. Pagkatapos nito, nagsimula siyang lumikha ng magagandang baso. Sunod, naghanda siya ng steak. Natagpuan ni Sylvia na masarap ang ulam, lalo na kapag ipinaris sa alak, na ikinatuwa niya. Sa sandaling ito, pinuntahan ni Kane ang hari. Pinagalitan ng hari si Kane sa hindi pagpapadala sa kanya ng invitation card, habang nakatanggap naman si Eric ng isa, na ikinainggit ng hari, dahil siya rin ang magiging biyenan ni Kane. Ngunit ipinaliwanag ni Kane na gusto niyang makilala ng personal ang hari, upang maihatid ng direkta ang imbitasyon, na labis na ikinatuwa ng hari. Sa sandaling ito, nalaman ng mga tagapaglingkod na inimbitahan ni Kane ang hari sa piging, na ikinagulat nila. Ngunit nang malaman nilang ang prinsesa ay nobya ni Kane, mas nabigla sila. Kaya't nangako sila na gagawin ang kanilang makakaya upang tulungan si Kane sa piging. Nang gabing iyon, ginanap ang piging. Nakita ni Kane na napakaganda ni Silk, kaya niyaya niya sila sa loob. Nakita ni Eric ang higanteng estatwa ng dragon, na ikinamangha niya. Pagkatapos, nag-toast si Kane sa lahat. Sa hindi inaasahan, nakita nilang masarap ang alak ni Kane, dahil sa mga bulan na pumutok sa kanilang mga bibig.
Samantala, napagtanto ni Eric na si Kane ay nanalo sa mga babae sa kanyang mga panghimagas, kaya naisip niya na si Kane ay napakahusay sa mga mapang-akit na babae. Sa sandaling iyon, dumating ang hari at Celestia. Nang inumin ng hari ang alak ni Kane, siya ay natuwa. Pagkatapos, dumating ang steak dish. Nakita niyang napakayaman ng lasa nito. Biglang nadiskubre ng Reyna na may automatic water spray ang palikuran, na ikinabighani niya. Nang sinubukan mismo ng hari, nakita niya rin itong napaka-komportable. Kaya agad niyang hiniling kay Kane na maglagay ng isa para sa kanya. Sa sandaling iyon, nadama ng hari na ang piging ni Kane ay kamangha-mangha. Kaya naman, nagpalakpakan ang lahat upang batiin si Kane. Biglang dumating din si Marky Corzino. Agad niyang kinutya ang mansyon ni Kane sa pagiging maliit. Ngunit nang makita niya ang dragon, natakot siya, gayunpaman, minamaliit pa rin niya ang piging ni Kane. Sa hindi inaasahang pagkakataon, masarap ang alak at steak ni Kane. Ngunit sinubukan pa rin niyang kumilos nang hindi napapansin. Pagkatapos, sinabi ni Kane na bibigyan niya siya ng isang napakagandang regalo, na nagpasaya kay Corzino. Dumating na pala ang hari. Pinagalitan niya si Corzino dahil sa kanyang mapagmataas na ugali, na ikinatakot niya. Sa sandaling iyon, napagtanto ng hari na ginamit siya ni Kane para parusahan si Corzino, na ikinagalit niya. Kaya't pinagalitan niya si Kane ng 2 oras na diretso. Kinaumagahan, nakilala ni Kane si Dime. Nais pala ni Kane na magbenta ng mga halimaw na materyales. Nang malaman ni Dime na gustong magbenta ni Kane ng mga materyales mula sa isang Earth Dragon, nagulat siya, dahil iyon ay isang SS rank monster. Karaniwang kakailanganin ng A-rank adventurer team para labanan ito. Kaya't inilabas ni Kane ang mga materyales upang siyasatin si Dime, na siyang ikinagulat niya muli, dahil lahat sila ay mula sa matataas na ranggo ng mga halimaw, kaya pinaghinalaan ni Dime na si Kane ay isang mensahero ng mga Diyos. Ngunit sinabi ni Kane na siya ay anak lamang ng isang normal na bilang. Nang malapit na siyang makatakas, biglang, iminungkahi ni Dime na panoorin ni Kane ang pagsasanay ng Night Squad, dahil gusto niyang makita ng kanyang kapitan ang lakas ni Kane. Pagkatapos, ipinakilala ni Dime si Kane sa mga kabalyero, ngunit hindi pa dumarating ang kanilang kapitan, kaya iminungkahi ni Dime na makipag-spar muna si Kane sa mga kabalyero. Gayunpaman, nang makitang si Kane ay isang 10 taong gulang na batang lalaki, nagpadala sila ng isang kabalyero upang labanan muna siya. Sinabi ng kabalyero na hahayaan niya si Kane. Sa hindi inaasahan, sa sandaling magsimula ang laban, agad siyang natalo ni Kane, na labis na ikinatuwa ni Dime. Kaya iminungkahi niya na 30 kabalyero ang lumaban kay Kane ng sabay. Biglang sumulpot ang kanilang kapitan at pinatigil ang laban. Pinagalitan niya si Dime sa pag-atake sa isang bata. Napagtanto ni Kane na siya ay isang duwende, ngunit sinabi ni Dime sa kanya, na si Kane ang baron na nag-wipe out ng 30 orcs, na pumukaw sa kanyang interes. Kaya gusto rin niyang labanan si Kane. Lumalabas na siya ay kilala bilang Sword Saint. Bigla niyang sinugod si Kane. Lumaban sila sa hindi kapanipaniwalang bilis, na ikinamangha ng lahat. Gayunpaman, mabilis siyang natalo ni Kane. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpa siyang piliin si Kane bilang kanyang asawa, na ikinagulat niya at ng iba pa, dahil 10 taong gulang pa lamang siya, at hindi niya alam kung sino siya. Kaya nagpakilala siya bilang Tiffana, ang kapitan ng Night Squad ng kaharian na ito. Dahil ang mga duwende ay maaaring mabuhay ng hanggang 300 taon, sinabi niya kay Kane na hindi mahalaga ang edad. Ngunit si Kane ay engaged na sa prinsesa, kaya hindi siya makapagdesisyon sa kanyang sarili. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpa siya si Tiffana na puntahan ng hari, kaya kinabahan si Kane. Pagkatapos, pumunta sila upang salubungin ang hari. Agad na nag-propose si Tiffana ng kasal kay Kane, na ikinagulat ng hari at ni Eric. Ipinaliwanag ni Kane na dahil natalo niya si Tiffana, gusto niya itong pakasalan. Sa sandaling iyon, sinabi ng hari kay Kane, na ang tinubuang bayan ni Tiffana ay nasa lupain ng Elven. Dahil maganda ang hitsura ng mga duwende, minsan sila ay kinidnap at naging alipin. Ngunit nang maitatag ang kaharian ng Esfert, inalis nila ang diskriminasyon sa lahi, kaya naging mapayapa muli ang kaharian ng mga duwende, at sa kasalukuyan, si Tiffana ay itinuturing na isang prinsesa ng mga duwende. Sa sandaling iyon, ipinaalam ng hari kay Tiffana, na si Kane ay kasal na sa Celestia at Sylph. Akala nila ay susuko na si Tiffana. Sa hindi inaasahang pagkakataon, determinado pa rin siyang pakasalan si Kane, na naging dahilan upang ang hari ay walang magawa. Kaya't sinabihan niya si Tiffana na ipaalam muna sa kanyang ama, na ikinatuwa niya. Agad niyang kinaladkad si Kane, habang hindi pa rin maintindihan ng hari kung bakit napakalakas ni Kane, dahil 10 taong gulang pa lang siya ay natalo na niya ang Sword Saint. Samantala,
hinala ni Dime na si Kane ay isang banal na apostol, kaya nagpa siya silang imbestigahan ang bagay na iyon. Sa sandaling iyon, nakita ni Kane si Dime. Napansin niyang mukhang pagod na pagod si Kane. Araw-araw pala, pinipilit ni Tiffany si Kane na makipag-date sa kanya hanggang sa siya ay mapagod, at natuklasan ni Kane na nakuha niya ang titulong Sword Saint. Biglang gustong makita ng hari si Kane. Inabot nila kay Kane ang isang Emperor-class magic book na ikinatuwa ni Kane, kaya agad niyang sinimulan itong basahin. Napagtanto ni Kane na naglalaman ito ng advanced magic. Gayunpaman, may napansin ng hari, iba si Kane sa kanila, dahil wala ni isa sa kanila ang nakabasa ng aklat. Ang aklat pala ay isinulat sa wikang Hapon ng unang hari, kaya napagtanto ni Kane, ang unang hari ng Esper Kingdom ay isa ring reincarnated na tao. Sa sandaling iyon, tinanong ng hari si Kane, "Sino ka?" Napagtanto ni Kane na hindi na niya maitatago ang katotohanan, kaya sinabi niya sa lahat. May mga alaala pa rin siya sa nakaraan niyang buhay, at katulad siya ng kanilang unang hari, na ikinagulat ng lahat. Nakilala pa niya ang 7 Diyos, na naging dahilan ng kawalan ng paniniwala ng lahat. Kaya't hiniling nila kay Kane na ipakita sa kanila ang screen ng kanyang katayuan, na nagpatigil sa lahat, dahil dala niya ang titulong apostol ng mga Diyos. Pagkatapos ay sinabi ng hari, hindi lang siya, kundi lahat ng tao sa mundo ay dapat lumuhad sa harap ni Kane. Ngunit hindi iyon ginusto ni Kane, dahil mahal niya ang kanyang kasalukuyang buhay. Sa kanyang nakaraang mundo, siya ay isang malungkot na tao na namuhay ng mag-isa, ngunit sa mundong ito, si Kane ay may pamilya, at mayroon siyang kamanghamanghang mga kaibigan. Kaya ayaw ni Kane na may magbago. Sa sandaling iyon, sumang-ayon sa kanya ang hari. Siya pa rin ang magiging anak ni Garm. Gayunpaman, iminungkahi ng hari na si Kane ang maging pinuno ng kaharian, na ikinagulat ni Kane. Biglang ibinalita ni Tiffany, pumayag ang kanyang ama na pakasalan siya ni Kane, na labis na ikinatuwa niya. Kaya kinaladkad ni Tiffany si Kane para magsanay. Samantala, napagtanto ng hari na si Kane ay siya pa rin ang Kane, at sinabi niya sa lahat na itago ang kanyang lihim. Sa sandaling iyon, nalaman ni Celestia at Silk na kasal na ngayon si Kane kay Tiffany, na ikinagalit nila, dahil hindi nila alam kung ilang asawa pa ang kukunin ni Kane. Kinabukasan, sinimulang pag-aralan ni Kane ang aklat ng unang hari. Ang pangalan niya ay Yuya. Namatay pala siya sa isang aksidente, pagkatapos ay ipinatawag siya sa mundong ito. Napagtanto ni Kane na pinanatili ni Yuya ang kanyang orihinal na anyo nang dumating siya. Biglang lumitaw si Celestia at Silk. Akala nila nag-aaral si Kane para sa entrance exam sa academy, kaya gusto nilang mag-aral kasama siya. Ngunit agad na tumakbo si Kane. Bigla siyang bumangga kay Tiffany. Inanyayahan niya itong makipagsapalaran sa kanya, ngunit tumakas muli si Kane, dahil ang araw na ito ay isang mahalagang araw para sa kanya. Lumalabas na si Kane ay naging 12 taong gulang, kaya maaari na siyang magparehistro bilang isang adventurer. Tuwang-tuwa si Kane, dahil napakalaki ng Adventurers Guild sa kabisera. Pagkatapos ay lumapit si Kane sa receptionist, at nagparehistro siya gamit ang kanyang tunay na pangalan. Sinabi niya kay Kane na maghulog ng isang patak ng dugo sa bowl ang kristal. Nag-imbak ito ng kanyang mahiwagang enerhiya, pagkatapos ay binigyan si Kane ng isang Rank G Adventurer card. Naalala niya na sina Millie at Nina ay Rank D Adventurers. Sa pagkakataong iyon, nagpakilala ang receptionist bilang si Letia. Biglang lumapit kay Kane ang 3 tulisan, naghahanap ng gulo, dahil nakita nilang bata lang ito. Ngunit madali silang natalo ni Kane. Maya-maya lang, may dumating na lalaking pula ang buhok para tulungan si Kane. Nakilala siya ng mga tulisan bilang si Claude, nakilala rin bilang Ice Flame, na naging dahilan upang tumakas sila sa takot. Napansin ni Claude na napakalakas ni Kane, kaya niyaya niya si Kane na uminom ng juice. Samantala, curious si Kane sa palayaw ng Ice Flame. Ipinaliwanag ni Claude na iyon ang pangalan ng kanyang partido. Ito pala ay gumamit siya ng magic ng apoy, at ang kanyang asawa ay gumamit ng ice magic. Ipinakita ni Claude kay Kane ang kanyang rango isang adventurer card, na nabighani kay Kane, ngunit sinabi ni Claude na ang pinakamataas na rango ay SSS. Bigla siyang pinagalitan ng asawa ni Claude. She introduced herself as Lina, tapos hinila niya si Claude pauwi. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kane na ang Rank G Adventurer quests ay mga delivery task lamang, kaya pinili niya ang isang quest na puksain ng isang duwende, na nagpasaya sa kanya. Biglang bumangga ulit si Kane kay Tiffany. Inanunsyo niya na siya ay naging isang adventurer, kaya gusto rin ni Tiffany na sumama kay Kane, na nawalan ng magawa kay Dime. Pagkatapos sina Kane at Tiffany ay magkasamang manghuli ng mga duwende, natuklasan ni Kane ang isang malaking bilang ng mga duwende sa unahan. Nakita nila ang isang taga-nayo na inaatake ng mga duwende, kaya nagmadali sina Kane at Tiffany para iligtas siya.
Mabilis na natalo ni Tiffany ang tatlong duwende, ngunit napakarami sa kanila, kaya gumamit si Kane ng magic ng suporta, na nagpalakas ng lakas ni Tiffany, na nagpasaya sa kanya. Dahil naramdaman niya ang presensya ni Kane sa kanya, mabilis na natalo ni Tiffany ang mga duwende. Biglang may sumulpot na grupo ng mga Green Lizards. Kaya't sinabi ni Kane kay Tiffany na samahan ng taga-nayon patungo sa kaligtasan, habang siya ay nakikipaglaban sa kanila. Pagkatapos ay pinunasan sila ni Kane sa isang pag-atake. Samantala, dumating sina Millie at Nina sa kagubatan upang manghuli ng mga Green Lizards, ngunit ang nakita lang nila ay isang napakalaking bunganga sa lupa, na ikinagulat nila. Samantala, bumalik si Kane upang magulat kay Letia. Sinabi niya sa kanya na natalo niya ang 30 Green Lizards, na ikinagulat niya. Kaya agad niya itong sinumbong sa Assistant Guildmaster. Nagpakilala siya bilang Cedric. Hindi siya naniniwala na natalo ni Kane ang Green Lizards, kaya naisip ni Cedric na sinusubukan ni Kane na mandaya para sa gantimpala, dahil nakita niya si Kane bilang isang ordinaryong tao, na ikinagulat ni Kane. Akala niya ay mapapatalsik na siya. Biglang lumitaw ang Guildmaster. Naniniwala siyang nagsasabi ng totoo si Kane, na ikinagulat ni Cedric. Pagkatapos, dumating si Tiffany at niyakap si Kane, na ikinagulat ng lahat, dahil si Kane ang kanyang mapapangasawa. Kaya sinabi ng Guildmaster kay Cedric, na si Kane ay isang baron at isang bayani ng kaharian, pinalamig si Cedric sa pwesto. Kapatid pala ng Guildmaster si Tiffany na ikinagulat ni Kane. Kaya naman lumuhod agad si Cedric at humingi ng tawad kay Kane. Mabuti na lang at napatawad siya ni Kane. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Eden na hindi makatwiran ang pagiging C-rank adventurer ni Kane, kaya nagpasya siyang i-promote si Kane sa C-rank. Ngunit inihayag ni Tiffany na natalo ni Kane ang isang pulang dragon, na ikinagulat ng lahat. Kaya nagpasya si Eden na i-promote si Kane ng diretso sa A-rank, sa kondisyon na mahuli niya ang ilang mga bandido. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Eden na si Kane ay isang mabuting tao, kaya nakadama siya ng kapanatagan na ipagkatiwala ang kanyang kapatid na babae kay Kane. Samantala, pinagmamasdan pa rin siya ng mga Diyos. Kahit na alam nilang masyado nang sinira ni Kane ang laro, kailangan pa rin nila siyang maging mas malakas, dahil malapit nang masira ang selyo ni Aaron. Kung babalik si Aaron, ang mundong ito ay magiging impyerno, at napagtanto ng mga Diyos na mayroong isang taong angkop na maging Panginoon ni Kane. Kinaumagahan, ginising ni Sylvia si Kane, dahil importanteng exam ngayon, kaya ginamit agad ni Kane ang teleportation magic para makarating sa academy. Pagkatapos ay natanggap niya ang kanyang numero ng pagsusulit at pumasok sa silid ng pagsusulit. Sa sandaling iyon, nagsimula na ang pagsusulit. Napagtanto ni Kane na ang lahat ng kaalamang ito ay isang bagay na natutunan niya sa kanyang nakaraang buhay, kaya napakadali para sa kanya. Wala pang 30 minuto, natapos ni Kane ang pagsusulit, na ikinagulat ng guro. Pagkatapos ay dumating ang magic test, na ikinatuwa ni Kane. Tinanong niya ang guro kung magagamit niya ang kanyang buong kapangyarihan. Sinabi niya na ang akademya ay may hadlang, kaya malaya niyang magagamit ang kanyang buong lakas. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kane, ang isang normal na 12 taong gulang ay may napakakaunting mana. Kung gagamitin niya ang kanyang buong lakas, lahat ay matatakot, kaya gumawa siya ng maliit na asul na bowl ang apoy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, diretso itong bumaril sa hadlang ng akademya, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay inilipat siya sa pagsusulit sa espada. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating din si Claude para tumulong sa akademya. Nakita ni Claude si Kane, kaya gusto niyang subukan muna si Kane. Sa hindi inaasahan, si Kane ay kumilos ng napakabilis, at maaari niyang labanan ng pantay-pantay si Claude, na ikinagulat ng lahat. Habang nagsasaya si Claude, napagtanto ng guro na napakalakas ng lakas ni Kane, kaya sinabihan niya si Kane na umuwi ng maaga at hintayin ang resulta. Pag-uwi ni Kane, nagpasya si Sylvia na magluto ng masarap na pagkain para ipagdiwang siya. Kinabukasan, nakilala ni Kane ang hari. Agad na pinagalitan ng hari si Kane dahil sa pagsubok sa Emperor level na magic sa panahon ng pagsusulit, at sa hindi sinasadyang pagpasok sa silid ng pagsusulit ng mga karaniwang tao. Pagkatapos ay sinabi ng hari kay Kane na tingnan ang kanyang mga resulta. Bigla niyang nakilala si Syl. Inanunsyo niya na si Kane ang nangungunang estudyante sa akademya, habang ang TEL-ST ay pumangalawa, ngunit galit na galit siya kay Kane, dahil hindi niya ito nakita sa panahon ng pagsusulit. Sa sandaling iyon, nakilala ni Kane ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, na nagpasaya sa kanya. Dahil siya ang naging nangungunang estudyante, kaya si Kane ay kailangang magbigay ng pambungad na talumpati sa seremonya ng pasukan, na ikinagulat niya.
Pagkatapos, dumating ang seremonya ng pasukan. Nakita ni Kane si Celestia at Silk, kaya't niligawan niya sila, na labis na ikinatuwa nila. Pagkatapos ay sinimulan ni Kane ang kanyang pananalita. Biglang sumulpot din ang hari. Sinimulan niyang panunukso si Kane, na nagparamdam kay Kane na walang magawa. Pagkatapos ay pumasok si Kane sa kanyang silid-aralan. Biglang nag-anunsyo ang homeroom teacher, kailangan muna nilang piliin ang kanilang magiging career path. Nang magpasya si Kane na pumili ng adventurer, agad na tumutol sina Celestia at Silk, dahil kailangan niyang pamunuan ang isang marangal na sambahayan sa hinaharap. Ngunit sinabi ni Silk na maaari pa rin niyang piliin ang dalawa. Kaya nagpasya si Kane na piliin ang lahat ng mga paksa na gusto niya, habang ang Celestia ay pumili ng mga paksa na makakatulong kay Kane sa pamamahala ng isang bansa. Bigla niyang nakita si Palma na binubuli ng Habit, kaya't siya ay pumasok upang protektahan si Palma, na ikinagulat nila, dahil si Kane, isang maharlika, ay kilala ng isang karaniwang tao. Pinagalitan din siya ni Celestia at Silk kaya mabilis silang humingi ng tawad kay Palma. Sa pagkakataong iyon, nagpasalamat si Palma kay Kane, at tuwang-tuwa rin siyang makitang muli si Kane. Ngunit nagseselos sina Celestia at Silk. Inutusan nila si Kane na lumuhod at ipaliwanag ang relasyon nila ni Palma. Biglang may narinig si Kane na may kausap. Sinabihan siya ng boses na pumunta sa library. Pagbukas niya ng pinto, biglang nag-teleport si Kane papasok sa isang bahay. Hindi niya alam kung sino ang kaharap niya, pero marunong pa nga ang lalaki na magtimpla ng kape, na ikinagulat ni Kane. Sa sandaling iyon, nagpakilala ang lalaki bilang si Yuya. Napagtanto ni Kane na siya ang unang hari ng kaharian. Akala ni Kane ay multo siya, dahil nabuhay si Yuya 300 taon na ang nakalilipas. Kaya sinabi ni Yuya kay Kane na tasahin siya. Nakapagtataka, si Yuya ang Diyos ng paglikha. Sinabi ni Yuya na lumikha siya ng sarili niyang mundo, at 300 taon na siyang naninirahan dito. Pagkatapos ay sinabi ni Yuya kay Kane, hiniling sa kanya ng mga Diyos na sanayin si Kane, ngunit naramdaman ni Kane na siya ay masyadong malakas, kaya sinabi sa kanya ni Yuya na subukang nakawin ang biskwit mula sa kanyang kamay. Sa hindi inaasahan, napakabilis ni Yuya. Pagkatapos ay sinabi ni Yuya, kailangan pa ni Kane na maging mas malakas para labanan ang kanyang kaaway. 300 taon na ang nakalilipas, winasak ng kaaway na iyon ang mundo, at manipulahin niya ang mga tao upang labanan ang isa't isa. Lumikha siya ng mga digmaan sa lahat ng dako. Ang pangalan niya ay ang Diyos na si Aaron. 300 taon na ang nakalilipas, sinubukan siya ni Yuya na selyohan, ngunit ngayon, ang selyo ay nagsisimula ng masira. Hindi maintindihan ni Kane kung bakit hindi na siya muling maselyuhan ni Yuya. Ngunit si Yuya ay naging Diyos ng mundong ito, kaya siya at ang iba pang mga Diyos ay hindi na makagambala sa mundo ni Kane. Pagkatapos ay sinimulan ni Yuya ang pagsasanay kay Kane. Sinabi ni Yuya na kailangang maabot ni Kane ang level 600, sa kanya lang matatalo si Aaron. Pero sa ngayon, level 300 pa lang siya. Sinabi ni Yuya kay Kane na kailangan niyang bumalik sa mansyon. Gayunpaman, hindi siya maaaring gumamit ng teleportation magic. Nag-aalala si Kane tungkol sa paaralan, ngunit sinabi ni Yuya na ang isang taon dito ay isang araw lamang sa labas, pagkatapos ay nag-teleport si Yuya. Pagkatapos noon, nagsimulang labanan ni Kane ang mga halimaw, ngunit napakarami sa kanila. Samantala, hinahanap ni Celestia at Silk si Kane. Inakala nila na siya ay kinidnap, ngunit naniniwala si Celestia na magiging maayos si Kane, at kailangan lang nilang maghintay sa kanyang pagbabalik. Habang nakikipaglaban pa rin si Kane sa mga halimaw, siya ay napagod. Biglang, nakita niya ang isang maliit na nasugatan na lobo. Ipinaalala nito sa kanya ang 2 batang babae mula sa kanyang nakaraang buhay, kaya ginamit ni Kane ang kanyang huling mahika upang pagalingin ang lobo. Ito ang nagpahimatay sa kanya. Nang magising si Kane, napagtanto niyang pinoprotektahan siya ng lobo. Dahil dito ay labis na ikinatuwa ni Kane, kaya pinangalanan niya itong Hako. Sa mga sumunod na araw, patuloy silang nag-aaway. Sa wakas, narating ni Kane ang mansyon ni Yuya. Napansin ni Yuya na lumaki ng husto si Kane. 4 na taon na pala silang nagsasanay. Biglang napagtanto ni Yuya na ang lobo ni Kane ay isang divine beast. Nagulat ito kay Kane. Sinabihan ni Yuya si Kane na gumawa ng kontrata kay Hako. Sa ganoong paraan, maaari niya itong ipatawag anumang oras. Biglang nagpakilala si Yuya ng isa pang master kay Kane. Ang kanyang pangalan ay Doran, kaya nagsimulang magsanay si Kane kasama niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, madaling natalo ni Doran si Kane. Nang magising si Kane, nakilala niya ang asawa ni Doran at isang maliit na dragon. Natuwa siya nito, pagkatapos ay kumain na si Kane. Ito ang nagpasaya sa kanya, dahil masarap ang kanyang luto.
Samantala, hinihintay pa rin ng Celestia at Silk ang pagbabalik ni Kane, ngunit nagsasanay pa rin si Kane kasama si Doran. Ito ang nagpapagod sa kanya. Pagkaraan ng isang taon, si Kane ay bumuti ng husto, kaya gusto niyang matuto patungkol kay Aaron. Sa sandaling ito, sinabi sa kanya ni Yuya, si Aaron ay ang entertainment god, at siya ay minsang isa sa 7 haliging Diyos ng mundo ni Kane. Dahil pinilit ni Aaron ang lahat ng mga tao sa isang laro ng kamatayan, siya ay ipinatapon mula sa banal na kaharian. Sinabi ni Yuya na ang tanging paraan para talunin si Aaron ay ang lumakas si Kane. Pagkatapos, may ibinunyag si Yuya sa kanya. Ang kanyang mga nahulog na kasama mula sa labanan laban kay Aaron, ay talagang mga magulang ni Kane mula sa kanyang nakaraang buhay. Bago iyon, ang mga magulang ni Kane ay ipinatawag din sa mundong ito, pagkatapos ay hiniling ng mga Diyos sa kanila na pigilan si Aaron. Gayunpaman, masyadong makapangyarihan si Aaron, at pinatay niya ang lahat, kaya isinakripisyo ng mga magulang ni Kane ang kanilang mga sarili, na nagpapahintulot kay Yuya na isil si Aaron. Sa sandaling ito, natalo ni Kane si Doran, dahil determinado siyang ipaghiganti ang kanyang mga magulang. Kaya nangako si Kane na tatalunin niya si Aaron, at paprotektahan ang mundong ito. Sa wakas, natapos ni Kane ang kanyang pagsasanay, kaya pinaliit siya muli ni Yuya. Sa ganoong paraan, makakabalik siya sa kanyang mundo. Samantala, nag-aalala pa rin ang lahat kay Kane. Buti na lang at nakabalik na siya. Ito ay lubos na nagpasaya sa lahat. Sa sandaling iyon, sinabi ni Kane sa hari, nakilala niya ang unang hari ng Esper Kingdom. Nagulat ito sa lahat, at nagpadala si Yuya ng espada sa hari. Pagkatapos noon, bumalik si Kane sa Adventurers Guild. Dahil 5 araw na siyang wala, kung hindi niya natapos ang kanyang misyon sa paghahanap ng bandido sa lalong madaling panahon, mababawi ang kanyang pagpaparehistro. Pagkatapos ay ibinigay ni Eden kay Kane ang lokasyon ng mga bandido, kaya agad siyang naglakbay upang matonton sila. Sa sandaling iyon, nakita ni Kane ang mga tulisan na nakapalibot sa isang grupo ng mga tao. Ito pala ay si Millie, Nina, at ang ama ni Palma. Nakita ni Kane na sasalakayin na ng mga tulisan ang kanyang mga kaibigan. Kaya, agad niyang natalo ang mga ito. Hindi maintindihan ni Millie kung bakit nandito si Kane, kaya ipinakita niya sa kanila ang kanyang A-rank adventurer card. Nagulat sila nito. Pagkatapos nito, ipinasa niya ang mga bandido sa Adventurers Guild. Dahil dito, natapos niya ang kanyang misyon. Biglang sinubukan ng mga bandidong iyon na asarin sina Millie at Nina, kaya pumasok si Kane para pigilan sila. Dahil dito, kinilabutan sila. Sa pagkakataong iyon, dumating na rin si Claude at ang kanyang asawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Claude ang nakatatandang kapatid ni Millie. Nagulat ito kay Kane. Pagkatapos noon, sinabi sa kanila ni Millie at Nina ang nangyari. Nang malaman ni Claude na si Kane ay isang A-rank adventurer, laking gulat niya, dahil kakarehistro lang ni Kane. Sa sandaling iyon, hindi nila naiintindihan kung bakit napakalakas ni Kane, ngunit hindi maihayag ni Kane ang kanyang lihim. Biglang naalala ni Kane na kailangan niyang pumasok sa paaralan, dahil 5 araw na siyang lumiban, kaya mabilis siyang tumakbo. Sa sandaling iyon, sinabi ng guro sa mga mag-aaral na magsanay ng mahika. Nasa sabik ito kay Kane, ngunit agad siyang pinagbawalan ng guro na gumamit ng offensive magic, dahil natatakot sila na muli niyang sirain ang akademya. Sa sandaling iyon, pinagmamasdan ng grupo ni Claude si Kane. Napagtanto nila na siya ay nakahiwalay, kaya nagpa siya silang tulungan siya. Pagkatapos ay pumunta ang grupo ni Claude sa klase ni Kane. Guest instructor pala sila for the day. Biglang sinabi ni Claude sa lahat na kunin ang kanilang mga adventurer card. Dahil dito ay kinabahan si Kane, dahil magugulat ang lahat nang makita ang kanyang gintong card. Kaya sinabi ni Kane na nakalimutan niya ito sa bahay. Pagkatapos nito, nagsimula silang magsanay ng espada. Akala ni Kane ay makakalaban niya, ngunit ganap na hindi siya pinansin ng grupo ni Claude. Ito ay naging bahagi ng lahat ng kanilang plano, upang hayaan ang lahat na masaksihan ang lakas ni Kane. Sa wakas, oras na ni Kane na lumaban, ngunit natapos na ang oras ng klase. Ikinagulat siya nito. Sa sandaling iyon, galit na galit si Kane, kaya pumunta siya sa kagubatan at sinalakay ang mga halimaw. Ito ang nagpaisip sa ama ni Kane na isang demonyong hari ang nagpakita. Ngunit pagdating niya, napagtanto niyang ang sumisira sa kagubatan ay si Kane. Kinaumagahan, pinagalitan siya ng hari. Sa sandaling iyon, humina ang selyo ni Yuya. Natuwa ito kay Aaron, dahil babalik na siya. Kinaumagahan, matututunan ng klase ni Kane ang pagpapatawag ng halimaw. Dahil dito ay nasa sabik ang lahat, ngunit hindi sila makagawa ng mga kontrata sa mga nilalang na mas malakas kaysa sa kanila. Nang oras na ni Kane, naisip niyang tatawagan niya si Hako.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpatawag siya ng demonyong hari, kaya agad na gumamit ng light magic si Cain para mabulag ang lahat. Hinala niya ang demonyong haring ito ay kakampi ni Aaron. Biglang tinaya ng demonyong hari si Cain. Nang maghanda si Cain na salakayin siya, ang hari ng demonyo ay hindi inaasahang nanumpa ng katapatan kay Cain, dahil napagtanto niyang si Cain ay isang banal na apostol. Tapos, nagpakilala siya bilang Seto. Dahil gusto siyang paalisin ni Cain, wala siyang choice kundi pumayag na makipagkontrata kay Seto. Sa sandaling iyon, gulat na gulat pa rin ang lahat. Sa kabutihang palad, niloko sila ni Cain. Nang marinig ng hari na si Cain ay nagpatawag ng isang demonyong hari, nagulat siya. Natatakot silang sirain ng hari ng demonyo ang kaharian. Sa sandaling iyon, walang nakakaalam ng magic power level ni Cain, kaya ipinakita ni Cain sa kanila ang kanyang mga istatistika. Dahil dito, hindi sila nakaimik, dahil si Cain ay naging isang demigod, maging ang kanyang kapangyarihan sa mahika ay hindi nasusukat. Natigilan ang lahat, napagtanto nila iyon sa lakas ni Cain. Maaari niyang sirain ang mundo, ngunit sinabi ni Cain na hinding-hindi niya gagawin iyon. Sa sandaling iyon, nagpa siya ang hari na ibigay kay Cain ang titulong konde, at ipahayag niya sa publiko ang pakikipag-ugnayan ni Cain. Nang umuwi si Cain, nakatanggap siya ng isang ulat, ang mga halimaw sa kagubatan ay umaatake sa teritoryo ng kanyang ama. Kaya agad na bumalik si Cain. Sa sandaling iyon, sinabi sa kanya ng kanyang nakatatandang kapatid, ang mga halimaw ay malapit ng lusubin ang lungsod, kaya nagpa siya si Cain na mag-imbestiga. Pero naisip ni Jean na masyadong delikado. Agad na kinuha ni Cain ang kanyang A-rank adventurer card at ipinakita ito kay Jean. Nagulat ito kay Jean, kaya naniwala siya sa lakas ni Cain. Sa sandaling iyon, pumasok si Cain sa kagubatan. Pinatawag niya si Hako at Jean para tulungan siya. Biglang naramdaman ni Cain ang isang bagay na lubhang mapanganib sa kagubatan, kaya tinawag niya si Seto para humingi ng tulong. Napansin din ni Seto na may makapangyarihang naroroon. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang isa pa niyang subordinate. Kinilala ng figura si Cain bilang amo ni Seto, kaya yumuko siya kay Cain. Isa pala si Dalmatia sa 4 na Demon General sa ilalim ni Seto, at siya ay napakahusay sa reconnaissance. Kaya ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagtuklas. Samantala, nakikipaglaban si Cain sa mga halimaw. Si Dalmatia ay namangha sa lakas ni Cain. Pagkatapos, ipinagkatiwala sa kanila ni Cain ang paghawak sa sitwasyon, para makabalik siya at magulat sa lahat. Sa sandaling iyon, ang grupo ni Claude ay namangha, dahil naalis ni Cain ang maraming S-rank na halimaw. Samantala, naramdaman ni Aaron na may pumasok sa kagubatan. Naintriga ito sa kanya, kaya inutusan niya ang lahat ng mga halimaw na simulan ang kanilang pag-atake. Nagdulot ito ng pagkabalisa ni Seto. Agad siyang bumalik upang ipaalam kay Cain, kaya nagpa siya si Cain na mag-isang sumulong sa kagubatan. Biglang dumating si Tiffany. Gusto niyang sumama kay Cain, ngunit sinabi sa kanya ni Cain na manatili at protektahan ang lungsod. Ito ay nagpasaya sa kanya, dahil maaari niyang protektahan ang tinubuang bayan ng kanyang asawa. Sa sandaling iyon, nagsimulang makipaglaban ang grupo ni Cain sa mga halimaw, at napansin niya si Aaron sa unahan. Sinabi ni Seto na pipigilan niya ang mga halimaw. Sa gayon, maaabot ni Cain ang mapanganib na kaaway na iyon. Sa sandaling iyon, labis na nag-aalala si Meili kay Cain, kaya nagpa siya ang lahat na sumama sa kanya. Samantala, ipinatawag ni Seto ang kanyang mga nasasakupan. Nagulat sila nito, dahil hindi nila alam kung sino ang nakipagkasundoan sa kanilang Demon King. Kaya, sinabi sa kanila ni Dalmatia na ito ay isang demigod. Nagulat ang lahat, kaya determinado silang tulungan si Cain. Samantala, sinusubukan ni Cain na lapitan si Aaron. Biglang, isang Black Dragon ang sumalakay kay Cain. Napagtanto niyang si Aaron iyon. Nakatatak pa pala si Aaron, kaya hiniram niya ang katawan ng dragon. Sa sandaling iyon, tuwang-tuwa si Aaron, dahil gusto niyang patayin ng kanyang mga halimaw ang mga kaibigan ni Cain. Habang pinipigilan pa rin ng grupo ni Seto ang mga halimaw, dumating din ang grupo ni Claude, kaya nagsimula na silang lumaban. Sa sandaling iyon, patuloy na sinasalakay ni Aaron si Cain. Kaya, si Cain ay tumugon sa apoy. Gayunpaman, masyadong malakas si Aaron, kaya tinawag ni Cain sina Hako at Jean para tumulong. Nagalit ito kay Aaron, at sinubukan niyang tapusin si Hako. Samantala, ang grupo ni Claude ay naubos, ngunit napakaraming halimaw. Buti na lang at dumating si Tiffany. Ito pala ay dinala niya ang mga kabalyero upang tumulong. Sa sandaling iyon, patuloy na sinasalakay ni Aaron si Hako at Jean, kaya hinarang siya ni Cain. Desidido siyang protektahan ang kanyang mga kaibigan. Biglang pinakawalan ni Cain ang overload light. Nagulat ito kay Aaron, kaya inatake niya si Cain. Ngunit nanag sa kanya ang kapangyarihan ni Cain, at nanalo siya sa labanan.
Hindi man lang namalaya ni Kane na natapos na ang laban. Sa wakas, bumalik si Kane sa lahat. Ito ay naging napakasaya nila. Napagtanto ni Seto na tama ang pinili niya. Sa pagkakataong iyon, galit na galit ang hari kay Kane, dahil napakalaki ng liwanag na binitawan niya. Naisip ng mga tao na ito ay ilaw ng isang Diyos, kaya lumuhod sila sa pagsamba. Walang ideya ang hari kung sino ang nakalaban ni Kane, na kailangan niyang gumamit ng mahika sa antas ng imperial, at tumawag pa ng Demon King para sa tulong. Ito ang nagparamdam sa kanya na wala siyang magawa. Kinaumagahan, ipinagkaloob ng hari kay Kane ang titulong Viscount, at ginawaran niya siya ng isang teritoryo. Nang malaman ni Tiffany na si Kane ang mamamahala kay Drintel, nagulat siya, dahil kilala ang lugar na iyon sa malas. Pero excited si Kane. Nagpasya siyang magtayo ng bagong bayan doon. Ito ay naging masaya sa lahat. Pagkatapos, naglakbay si Kane sa Drintel, at pinarusahan niya ang mga lokal na tulisan. Biglang dumating si Seto. Nahuli pala siyang nanloloko ng asawa kaya hinabol siya nito. Ngunit hindi may pagtanggol ni Kane si Seto, dahil marami rin siyang asawa. Pagkatapos nito, nagtayo si Kane ng isang napakalaking kastilyo. Ito ay namangha sa lahat, at ang mga Diyos ay masayang nanonood pa rin sa kanya. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.